Magandang araw mga ka-Watermax, hindi water refilling station ang pag-uusapan natin, kung hindi isang makina ng karangyaan. Ladies and gentlemen, the Toyota Alphard 2025. Kung gusto mo ng sasakyan na kahit traffic ay talaga namang mag-i-enjoy ka sa loob. Sa video ito na yung hinahanap mo. Full review tayo para sa ating Toyota Alphard 2025. Ang lakas ng dating, no? Para kang may convoy kahit mag-isa ka lamang. Tignan nyo naman guys, look at this massive grille. Napaka-masculine, napaka-elegante at napaka-premium ng itsura. Parang sinasabi may convoy na hindi mo mawari. Parang napaka-special ang nasa loob. Dumaan na yung presidential, no? So bago natin i-walk through lahat itong detalyeng ito, uunahin natin yung itsura ng labas itong Toyota Alphard 2025. Sa looks, wala akong masabi. Full LED lights. Nakita nyo naman from harap, doon sa likod. Talaga namang masabi nating massive ang dating. Natipong nga sabihin natin na kung may Fortuner at makita to, sabihin ng Fortuner, mauna na po kayo. Ganon katindi ang kanyang dating. Siyempre, kung na-impress ka doon sa likod at sa harap naman ng LED lights na ito ng napaka-masculine na harapan ng ating sasakyan, silipin naman natin itong nasa loob. Kita nyo naman guys ang itsura ng loob ng ating cabin. Para ang sasakay ng isang business class na para bang welcome aboard, Sir Alfred Watermax. Grabe, no? Ang lakas maka-VIP. Ang lakas maka-business class. Siyempre, upuan na natin mga pre. Baka unahan pa tayo ng iba. Grabe itong mga nakalagay dito sa harap. Siyempre, para makita natin ng maigi. Tanggalin mo natin itong shades natin. Tignan nyo naman guys, full leather seat. Wala akong masabi sa pagka-premium niya. At meron pang massage chair. Remote control na parang cellphone. Pwede mong i-adjust ang climate, seat, light, ambience, sunshade, audio, lahat na nandito para mas madali niyong maintindihan. Para kayong sumakay sa isang VIP or yung first class passenger ng eroplano. Yun yung dating. Ang ganda, lahat ng seat, nakita niyo naman, fully adjustable. Subukan natin galawin guys. Oh, ang dali lang i-operate. Uy, umaangat oh. Oh, kita niyo kung gaano ka-social men. Oh, humahaba pa yung harap oh. Kung ano yung gusto kong kontrolin, pipindutin ko lamang dito. Gaganyan ko lang oh. Oh. At pag gusto kong paatrasin, oh, stig, man. Gusto kong iabante, oh. Gusto kong ihiga. Look at this chair. Super, super, super ganda. At speaking of comfort, nakalagay naman dyan, adjust seat. And then comfort, makikita nyo, meron siyang hangin. Ventilated siya. Kung nainitan yung likod mo, pwede kang magpahangin. Pagdating naman sa relaxation, guys, nakita nyo ba yan? Oh. Yan naman tinatawag nating massage chair. Pa-massage tayo ha. Subukan natin. Ayan no. Naka-ilaw na siya na blue at ngayon nafe-feel ko na yung massage sa likod. Ayan no. Minamasahe na yung likod ko. Imagine mo no. Natutraffic ka sa EDSA or bumibiyahe ka ng malayo. Tapos pagod ka sa biyahe. May meeting ka. Tapos pagsakay mo sa kotse mo, men, andito na lahat. Ang ganda. Yan lang. Pwede bang mga 5 minutes pa ako dito? 10 minutes. Nag-enjoy ako eh. Pati puwet ko, ginaganon-ganon niya eh. Likod, puwet, lahat nandito. From here, may massage siya at hanggang dito. Oh, teka, nakalimutan ko. Nagkaka-review nga pala ako. So, tuloy lang natin. Sandali, i-off ko muna to at baka tayo makakatulog habang tayo ay nag-review ng comfort nitong sasakyan na ito. Naku po, talaga naman. Eh, pwede pala akong tumambay dito eh, no? Kung meron kang hilig maglaro sa cellphone mo, ayan, di ba? May memory pa, oh. Tingnan nyo guys, oh. Pwede mong iset yan, oh. In-stop ko lang siya, oh. Bumabalik siya kung ano yung dati niyang setting. Wow! Ang galing. Pwede ko rin i-stop yung memory 2. Subukan natin memory 2. Okay, may memory 1 din. Ang galing. Kung ano yung setting na ginawa mo sa kanya nung time na last na ginamit mo siya, yun yung lalabas sa kanya. Ang galing, grabe. Parang cellphone na may kasama, oh. Lalagay ko lang dito.
Then that's it. Ito pa lang yung exterior, so upuan pa lang, halos naubos ko na yung oras ko. Anyway, silipin natin yung mga iba pang detalye nandito. Siyempre dito sa harapan na ating VIPC, tignan nyo guys dito, meron din siyang manual. Bukod dito sa electronic na to, meron din siyang manual dito, na kung saan pwede mo pa rin siyang iabante. Oh, pwede pa rin dito. Tapos meron din siya ditong, eto guys, sinasabi ko sa inyo, na pwede mo siyang i-manual dito sa tabi ng kanyang upuan. Kung gusto mo ventilated, nandyan, may hangin. Gusto mo ng malamig, gusto mo ng mainit, nandito. Tapos automatic adjustment, may original comfort, pwede mong iset. Uy, gumagalaw siya ng kusa, whatever I pressed here. Grabe! Guys, ngayon mo sabihin sa akin na hindi ba sulit ito? Pero bihira, dito pa lang tayo, hindi pa tayo nakakaalis dito. Dito pa lang guys, masabi na natin na sobrang premium, sobrang comfort. Ang hangin na na-press ko dito, nag-adjust siya ng kusa. So sa ventilation, kumpleto. Dito, mayroon ambient lighting dito. Yun, no? Napakalupit naman ng ambient lighting na yan. At dito naman sa pintuan, meron tayong control sa pintuan dito sa gilid. Pwede mong i-control dito, ayan. At pwede mo rin siyang i-open dito. Ayan. Open natin. Ayan, nag-open na nga siya. At dito naman sa roof shed, pwede natin buksan ng roof shed natin. Wow! Napaka-premium. Gusto mo ng natural light na papasok dyan, ay pambira. Plus pogi points yan. Hindi ba guys, usually pag nakakita ka ng ganitong sasakyan, ang lalagyan ng salamin natin ay doon lang sa driver. Dito, pati passenger. Tingnan nyo guys. Wow! Tingnan nyo. Pwede may lagay dito. Yung ating salamin. Tada! Bukod sa lalagyan ng salamin, dalawa pa yan guys. Hihiga ko lang to ha para makita natin ang gusto. Ayan. Sa ating shed sa kabila, buksan na rin natin para balanse ang ating ilaw. Yun, no? Kita nyo ba yun? Naka-sunroof siya. Meron pa siyang lalagyan ng salamin dito. Yan. Pagdating naman dito, sa kabilang side, may ilaw. At kung gusto mo naman, nagbabasa ka ng libro, meron din dito. May sarili siyang mga ilaw dyan. Hindi lang siya basta ambient lighting, no? Lahat ng comfort ibibigay na sa'yo ng kotse na ito. Nakita niyo ba yung pintuan na yun, guys, na nakasara sa ngayon? May privacy control pa rin tayo. Tignan nyo. Tada! Pag ayaw mo nakikita ka sa loob, gusto mo may privacy ka, yan. Ayaw mo ng maliwanag, may sunshade dyan. 360 yan, paikot. Lahat meron. Hanggang dito lamang ang kanyang sunroof. Dito wala na. At sa harap, basically, ang kanyang sunroof ay ito at ito. Tapos may grab handle, may sabitan ka ng Americana, long sleeve, kung saan pang meeting, yan. Of course guys, teka, medyo hapon na kasi ngayon. So bubuksan lang natin yung ating roof shed. As you see guys, napakaganda ng kanyang leather. Ang kanyang seatbelt, napaka-premium. Oh, secured ka dito. At syempre, kung nagandahan kayo dito sa harap, sa likod ay ganun din. Kung makikita nyo, komportable. Ito yung room leg natin, no? Ang luwag. Subukan natin patrasin itong captain seat na to. Sasagad natin guys. Sagad natin ha. Ayan na yung pinakasagad niya. Ngayon, tignan natin yung room leg natin. Hindi pa rin ako tumatama kahit tumihaya akong ganun. Hindi pa rin tumatama yung aking tuhod. Maganda ang sukat para sa aking 5'7" height. Hindi tayo katangkaran pero kita niyo naman ang ganda-ganda ng sukat guys. Tapos dito ay pwede mo rin recline ng kaunti. Konti lamang. Hindi mo nga lang siya pwedeng ihiga na kamukha nang nandito. Pero okay na rin. So yan, nakita niyo babalik siyang ganun. May mga charger dito ng cellphone kung sakasakaling malobat ka. Kabilaan yan, hanggang dito sa kabila guys, meron siyang charger ng cellphone. Siyempre, silipin natin kung ano yung nandun sa likod. Tara. Ang bihira dito pa lang sa loob, alam ko na sobrang sulit ng sasakyan na ito. Marahil nagkataka kayo, mahirap hanapin yung knob dito kasi talaga namang wala itong knob. Cleared talaga siya guys, wala siyang switch. Ito lang kasi yung switch dito. Pag gusto mo siyang buksan, pindutin mo lang dito. And we're good to go. Power door lahat yan. Kung may knob dito, meron din siyang knob dito sa kabilang side. Kagaya na pinakita ko sa inyo kanina, ipakita rin natin kung paano ito na-fold yung nasa seat natin sa likod. May instruction naman guys, makikita nyo rito 1. Ayan, atras. And 2. 1 and 2. Pag akyat, yun na siya nakasinop siya dito at sasabit mo lamang dito. So ayan, secured na siya. At syempre, silipin natin sa kabila kung may fold natin. 1, 2. Madali lang tanggalin at ilalak mo lang dito. May switch pa dito guys, sunscreen. Ayan o, di ba? Mapansin nyo guys, meron naman siyang cabin na maluwag. Kasyang-kasya yung mga Watermax equipment dito sa sobrang luwag niya, di ba? Impressed ako sa gitna at impressed din ako sa likod. Meron din siyang switch dito na kung saan ang liit. Pero hindi ko pa nasubukan guys, kapag naipit ka ba, masasaktan ka kaya? Pero syempre, hindi muna ako magkapaipit. Sapatos ko muna. Baka mamaya masakit. Sara natin. Testing! Siyempre, baka mamaya may mga anak tayo, di ba, na maipit yan.
Aba, sensitive. Galing ah. So kung nasubok natin yung ating sapatos, subukan naman natin sa ating kamay. Game. Opo. Kung sana ako maputulan ng kamay. Ready? Ang galing. Hindi siya masakit. Medyo lang, pero may puwersa din, guys. I'm telling you, may puwersa din kasi nagdadalawang isip yung motor na to na sumasara. Kung iipitin ba niya o hindi, pero napansin nyo, medyo puwersa. No? Saka napaganyan ako. Kasi pinapakiramdaman ko naman talaga kung masakit. Hindi siya harmful, hindi siya deadly, hindi siya nakakamatay. I'm impressed. Tsaka may warning naman siya every time na magsasara siya. Yun yung makikita natin sa likod ng Toyota Alphard 2025. Naka-aerodynamic siya dito. Meron siyang mahabang chrome. Hanggang dito may nakasulat na Alphard. Meron siyang sensor dito. At kung mapapansin natin, kapag umatras tayo, meron siyang 360 cameras na kung saan nakikita mo lahat ng inyong paligid. Yun ang isa sa maganda dito. Dito naman tayo sa kabilang side, guys. Meron siyang mugs na rim 19. Ang sukat ng kanyang gulong ay 2515R at Michelin yung brand. Kita niyo naman, top of the line, pati gulong, di ba? Siyempre, kapag maganda yung sasakyan, mamahalin yung sasakyan, dapat mamahalin din yung gulong. So, expect natin, hindi mura ang Michelin. Pero, if I'm not mistaken, Michelin ngayon is the number 1 pagdating sa mga gulong. Kumbaga, pasok sa top 10 most safetiest tire in the world. At dito naman, sa kanyang side, makikita niyo yung kanyang pagka-elegant look. Narinig ba yung mandar na yun? Yun yung pinaka-engine niya, guys. Dahil ito ay hybrid. Ito po ay pinapaandar ng makina at baterya. Pagdating naman natin dito sa isa sa pinaka-paboritong spot natin kung wala kang driver, syempre ang driver seat. Kung VIP, lahat ng pasahero mo mula doon sa labas hanggang dito sa pinakalikod, VIP feel. Kamusta naman dito sa ating driver seat? Guys, ito sa ating driver seat, wow, ang lakas ng aircon. Dali, ina natin ng kaunti, naka-auto pala. Makikita natin dito, guys, ang kanyang napakalaking display na LCD. Dito naman sa harap, yung kanyang napakaganda at premium na aircon. May lagayan ka pa ng coffee mug dito kung ikaw ay naantok sa biyahe. Dito naman sa ating control center dito ng ating driver, all-powered siya, no? Ayun yung sa harap mo. Meron siyang set 1, set 2, set 3 na pwede mong may control yung inyong upuan. Dito naman sa kanyang head unit, guys, mapapansin nyo ang kanyang malaking 14 inches. Oh, para ka nanonood ng TV, no? Pagkalaki-laki na display. Pwede siyang Android, Apple Play, CarPlay na merong kasamang navigation system. Oh, kompleto mga guys, oh. Siyempre, kapag Apple Play yan, pwede mo i-connecta yung cellphone mo direkta dito sa ating infotainment display. Na kung saan mapapansin nyo, halos ito lang yung control na makikita nyo dito. Yan, radio. At ang matindi dyan, guys, ay naka-JBL siya. Yung speaker na to is surround by JBL. Makikita nyo dito na battery operated siya and gasoline operated. At pagdating naman dito sa ating driving experience, makikita nyo rito na meron tayong lane assist, merong cruise control, adaptive lane assist. Para masabi natin na meron kang pahinante / co-pilot na AI. Parang ganun ang dating. Sobrang high-tech. Kung na-impress ka na doon sa mga nakita natin na features itong Toyota Alphard 2025 from exterior at doon sa ating interior, mga display na nakalagay dyan, sa sobrang high-tech niya, syempre gusto natin siyang ma-feel in action. Kaya samahan niyo ako sa aking test drive. Let's go! So, syempre, ito na yung isa sa pinakahihintay ng ating mga ka-Watermax, ang ating test drive. Kung mapapansin nyo, bago natin test drive, no, ayoko kasi nagda-drive tapos kinakaliga-ligot na gano'n. Hanggat maaari, syempre, gusto natin magpakita ng good example dito sa ating channel. Syempre, mag-seatbelt muna tayo at pakita natin itong magandang control center na ito. Na mapapansin nyo naman, guys, dito mo, napakaliit ng kanyang cambio. Pag tinapakan mo, ayun, hindi siya aandar, pero may nakalagay naman dyan, shift like this and then drive. Hindi siya basta move and forward, no? I don't know kung sports to, pero subukan natin in action kung ano yan. Tara na, at ilabas na natin itong ating Toyota Alphard. Anong unang yung napansin, guys? Kala nyo, hindi pa umaandar, no? Sobrang tahimik. Yun na yung tunog talaga niya, eh. Sobrang premium, sobrang ganda, napaka top quality. Pero guys, hindi lang ito basta ganito na sobrang premium lang ang sasabihin natin dito. Kasi guys, gusto ko rin ma-experience nyo syempre ito.
Halimaw yung power niya, guys. Kita nyo ba yun? Na para ka sumakay ng sports car na nakasakay ka dito sa VIP car. Ang lakas maka-presidential car nito eh. Kasi napapansin nyo guys, hindi lang siya basta-basta van. Super lakas ng kanyang torque. At kanina, di ba, meron siyang nakalagay na S. Subukan natin ilagay sa S. Ayan, subukan lang natin. Fasten your seatbelt, guys. Wow! Ramdam nyo ba yung power na yon? Para kang naka-sports car na sa katawan ng van / naka-VIP captain seat ka. Kung naghahanap ka ng sasakyan na pang pamilya, dahil kasya kayong lahat ng pamilya mo rito kung marami kang anak, at luxury car, nandito na rin yon. At service mo na rin pang opisina kasi hindi siya kalakihan, saktong-sakto yung sukat niya. I think this is the car that you're looking for. Super ganda, I could say. Tapos kung makapansin nyo, napakalaki ng ating point of view. Makikita mo, super laki ng ating nakikita sa kalsada. Para bang lahat ay masusukat mo. Pagdating naman dito sa sound system natin, syempre hindi tayo papatalo. Kailangan natin i-play ang ating music. Play natin yung music natin. Teka, bawal tayo mag-play ng music habang naandar. So, kailangan natin huminto mamaya-maya at check natin yung sound check ng JBL. Pero, susubukan lang natin kasi baka mamaya kasi makapiright yung video natin. Ano napansin nyo doon sa suspension? Dumaan tayo sa lubak. Butter smooth ang dating. Compare natin doon sa ating Toyota Land Cruiser 79 na sumasakit ang likod ko every time I used it. Talaga naman, kung ito napaka-smooth, yun naman napakatagtag. Kung gusto mo ng rugged look, matagtag, panoorin nyo yung isang video ko. Ito yung review natin doon sa Toyota Land Cruiser 79. Dito kasi sa video na to, sabihin ko sa inyo yung totoo, hindi ko kayo bubulahin kasi hindi naman to sponsored. This video is sponsored by Watermax Enterprises. Siyempre, yun ang papasalamatan natin. Isa lang sponsor natin eh. Ito, lubak po. Sakto natin sa lubak. Parang wala lang, no? Kung doon sa LC-79, gagawin yung 4-3 kalug ang gagawin sa atin. So, napaka-solid guys. Sobrang comfort. Nakala mo ikaw ay hindi naka-van. Hindi sports car ang feel. For me, hindi nagkakalayo sa Land Cruiser. Hindi ko masabing Innova ang dating. Kasi pag Innova, medyo matagtag ng konti. Ito, sobra. Butter smooth talaga to. Compare natin sa ibang sasakyan, malakas to. Malakas ang torque. Not to mention guys, na this is only 16 to 18 kilometers per liter. Yep. Ganun po kalayo marating mo. Sa 1 litro, meron ka ng 18 to 16 kilometers long distance na mararating. So matipid siya kasi nga po, this car is hybrid. Hindi po siya full gasoline engine. Meron pong tumutulong na baterya. Na kung saan, pag paahon ka, doon nagagamit natin yung full potential ng sasakyan. At pag lumulusong ka naman, doon naman natin nakikita na kumakarga naman yung ating baterya. Meron siyang full EV mode na kapag pinull EV mode mo, lalabas ito sa ating indicator yung kanyang hybrid, battery low kasi hindi pa siya nakakapagpakarga. Pero pag nakapagkarga na yan, yun na, full electric na siya. Ganun kaganda yun. Sa kayong lugar nyo, puro palusong, puro karga mangyayari dito. So subukan din natin guys, mamaya-maya lang yung ating lane assist na tinatawag. Hindi ko pa siya masyadong kabisado sa ngayon guys kasi parang 577 kilometers pa lang siya. Basically, Baguio balikan pa lang ang gamit ko dito. Hindi ko pa siya masyado na-experience ng malayo. Tignan nyo naman kung gaano kaganda yung kanyang reverse, diba? Pambira, kung gaano kapangit yung nasa LC-79 na halos kapareho ng presyo nito. Ibang klase itong Alphard. Na makikita nyo parang 1080p o 4K ba yan? Napakalinaw. Di ba ako nagbebenta ng kotse? In-experience ko lang, sineshare ko lamang sa inyo. Speaking of, dahil marami nagtatanong dito sa aking comment section, ano ba yung gagawin natin sa ating Toyota Land Cruiser 79? Abangan nyo yan sa susunod na video natin. Dahil sigurado, meron tayong pasabog na nagkakabit doon sa ating LC-79 for next upgrade yan. Ipapakita ko naman sa inyo tinatawag nating adaptive cruise control. Pag pinrest mo to, ito yung lane assist natin, iilaw doon yan. Tapos, lagay natin yung cruise control, no? At ang kagandahan sa kanya, tingnan nyo guys, at the speed of 30, tumatakbo na siya. Kung sakaling bitawan ko yung manibela, kung may linya yan, kasi may lane assist, wala kasing lane yung kalsada natin sa ngayon na nakikita. Itutuwid po niya yan. Ngayon, naka-adaptive tayo. Sayang nga lang at walang sasakyan sa harap para makita nyo guys kung gaano kaganda siya sabi kong adaptive cruise control. Kasi pag sinabi mong adaptive cruise control, ayun yung babagal siya pag may kotse dyan sa harap at bibilis naman siya kapag may kotse sa harap. Meron collision control na rin siya guys na nandito. So napakaganda ng ating sasakyan na masasabi natin. Kung mapansin nyo sa mga montage natin, may mga amag-amag ng upuan. Totoong amag yan kasi hindi talaga siya nagagamit. Ngayon lang ulit siya lumabas ng garahe dahil sa ating car review for today.
Alam niyo naman guys, pag JBL ang music natin, it's so realistic. Kung ano yung narinig nyo talaga na lutong o tunog ng sound system, yun yung maririnig niyo. Pakinggan natin yung tuntog ng JBL. Oh, kita nyo, di ba? Napaka-solid yung tunog, no? Napansin nyo naman guys, naka power sliding door, name it, lahat all power. Kung all power ang bintana, all power din ang pinto, all power din pati yung mga sunroof doon. Nasa kanila na lahat. Napakalambot, pati mga leather seat, sobrang lambot. At syempre, isa sa pinaka-importante sa atin kapag ka nag-negosyo tayo, yung lalagyan. Kaya pwede rin ito pang negosyo kasi pwedeng lagyan yung likod dahil maluwag pa rin yung kanyang compartment doon sa backseat. Pang pamilya, check. Pang negosyo, check. Power, check. Fuel efficiency, check. Approve yung sasakyan na ito. So sa presyong 5.2 to 5.7 M, I might say na this car, sulit naman. Willing tayong magbayad ng medyo konting pricey para sa ating first class passenger or business class passenger. Kung ikaw yung ganong klaseng tao, I think this car yung bagay sa'yo. I might say, pang-contractor siya. Pero hindi, para sa lahat to na naghahanap syempre ng comfort. Kung naghahanap pa ng comfort, luxury feel, ito na yon. Medyo mataas, medyo pricey, pero syempre, you get what you pay for. At sa totoo lang, pag nasakay ka rito, parang ayaw mo nang bumaba. Sabihin natin sa Pilipinas, I might say, this is EDSA proof. Hindi ka na mainip sa traffic sa EDSA, hindi sasakit ang likod mo. Perfect for long distance ride na hindi ka naging hagay. Mga ka-Watermax, that's our full review of our Toyota Alphard 2025, our luxury ultimate family van. Kung meron po kayong nais nating i-review, i-comment nyo dyan sa baba kung ano namang hasakyan ang gusto nyong ma-feature natin sa ating channel at ano pa yung gusto nyong malaman regarding this car. Alam ko marami pa akong hindi na-discuss sa inyo kasi this video is just 1 hour shoot. Yep, tamang narinig nyo. Technically, it's 1 hour and 30 minutes continuous shooting of this video. Pasensya na kayo. Minadali lang natin dahil minaximize lang natin ang ating mga oras sa mga oras na ito. So, pinagkasya lamang natin yan. Kanina, kung napansin nyo guys, i-flash natin sa screen, kita nyo napakarami nating customer. So, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa ating produkto sa Watermax Enterprises. And with that, gusto mo rin bang makasakay sa gantong luxury car? Gusto mo rin bang ma-experience ang ginhawa habang kayo bumibiyahe? Tara na at magnegosyo tayo ng water refilling station or yellow or laundry business. So lahat naman ng negosyong yan ay pinoproduce ng Watermax Enterprises. So kung gusto mong magkaroon din, syempre, ng gantong sasakyan, tawag na sa Watermax Enterprises. Baka malay mo, ikaw na ang susunod na mag-drive ng gantong luxury, makisig, matibay, komportableng sasakyang pampamilya. Once again, this is Alfred Watermax nagsasabing be blessed and be a blessing to everyone. Tandaan niyo po, Watermax not only just a business, we give life opportunity to all Watermax at mga katubig natin dyan. Alfred Watermax, signing out.